I want all the papers on my table in 10 minutes. Utos ko sa assistant manager ng Jimenez Holdings. Kaninang umaga lang ako dumating sa Amerika. Nagpahinga lang ako ng 1 oras at ngayon ay nandito na ako sa kumpanya para ayusin ang dapat ayusin para makabalik agad ako sa Pilipinas. Nakasunod sa akin ang matataas na tao ng kumpanya nang dumating ako. Sa bawat pagsigaw ko, napapayuko silang lahat. I'm so frustrated with what is happening in the company that I built for a quarter of a century now. This is the first time na nagkaroon ng ganito kalaking problema. Gusto ko nang matapos ito para makabalik ako sa Pilipinas. Bago ako umalis, ilang beses pang umiyak sa Daisy na ikinadurog ng puso ko. Kuya ta, huwag ka na umalis please. Sama mo na lang kaya ako. Magpapakabait ako doon at hindi magiging matigas ang ulo ko. Baby, I need to go. Promise, babalik agad ako. You know I wanted to take you with me but your school just started. Ikinulong ko ang mukha niya sa palad ko at mariin kong inang kinalabi niya. Tumigil ako sa paghalik ng malasahan ko, maalat na likido at nang tingnan ko ay ang mukha ni Daisy. Hilam na ito ng luha sa kaunaw-unahang pagkakataon. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko dahil sa pag-iyak niya. Boo, stop crying please. Hinalikan ko ng pisngin niya at mga mata niya. Niyakap ko siya na mahigpit bago ko tuluyang kumalas ng yakap sa kanya at tumalikod na ako sa kanya. Tuloy-tuloy ako naglakad patungo sa pintuan. Bago ko pa isara ang pintuan, nilingon ko sa Daisy na nakatayo pa rin at nakatingin sa akin. Parang ayoko nang umalis at iwan siya. Mag-iingat ka kuya ta. Ihintayin kita. Huwag ka mambababae doon na. Lagot ka sa akin. Hindi ko napigilan ng mapangiti dahil sa sinabi niya. I promise baby, hindi ako titingin sa ibang babae. I have a beautiful girlfriend. Bakit pa ako titingin sa iba? Para akong teenager na nagka-girlfriend sa unang pagkakataon sa ikinikilos ko. Tinakbo ni Daisy ang pagitan namin at inangkin niya ng mariin ang labi ko at isang mahigpit na yakap ang pinagkaloob niya sa akin bago ako umalis. Sinandal ko ang ulo ko sa swivel chair ko at ipinikit ko ang mata ko. Long travel from the Philippines has worn me out. Leaving Daisy was hard and I long to go back and be with her. Inahanap-hanap ko ang presensya niya. Nasanay ako nakasama ko siya araw-araw. Kasabay kumain at sa 1 linggo nakasama ko siyang matulog. I feel so much at peace. When I wake up in the morning beside her and see her beautiful face, it always brings a smile to my face. May mga gabi na pinanonood ko lang siyang matulog at pinagmamasdan ng kanyang maamong muka. Isang araw ko pa lang siyang hindi nakikita, namimiss ko na siya agad. Hindi ko akalain na magkakaganito ako sa isang babae, sa isang young and naive. What are the rules I built for so long that I will never involve myself with an experienced woman? Sa bawat pagdaan ng mga araw, lalo ko nahuhulog sa kanya. Patuloy ko mang i-deny na hindi ko siya gusto pero ang buong puso ko ay isinisigaw ang pangalan niya. Akala ko hindi na ako magkakagusto sa isang babae pagkatapos ng nangyari sa nakaraan ko. Ibinigay ko ang lahat pero hindi pa rin ako kontento. Iniwan pa rin ako sa bandang huli. Isang katok sa pintuan na nagpagising sa akin sa malalim na pag-iisip. Come in. Mr. Jimenez, they are waiting for you in the conference room. Now, I'm so damn ready to find out who is behind of all of this. The cold and intimidating David Jimenez is ready to punish whoever did this. I don't give mercy to the people trying to betray me and loot on me. Tumayo ako mula sa pagkakaupo mula sa swivel chair. Diretso ako naglakad patungo sa pintuan. Pagbukas ko pa lang, nakahilara na ang matataas na tao sa Jimenez Holdings. Dumaan ako sa gitna na parang wala akong nakikita na kahit isa. My face says it all. You can tell by my look how I am pissed off about all of this. Pagpasok ko sa conference room, tumayo silang lahat at bumati na hindi ko tinugon. Diretso ako naglakad at nang marating ko ang pinakadulo ng mahabang mesa sa conference room, umupo ako sa upuang nakatalaga sa presidente ng kumpanya. Sa bawat paghampas ko sa mesa, napapalunok at walang nagsasalita na kahit na sino para salungatin ang anumang sasabihin ko. Sa bawat mura at pagbato ko ng mga papeles, walang nangahas na may magsalita. Inabot ng 2 oras na puro sigaw at mura ang ginawa ko.
You're fired, Mr. Gonzalez. I don't need incapable and useless people in my company. I need all the documents in 3 days on my table. Tumayo ako at iniwan ko silang lahat. Hindi ko akalain na sa tagal ng kumpanyang ito, may mga tao akong pinagkatiwalaan na pagnanakawan ako at magbibigay ng malaking problema. Hindi na ako bumalik sa opisina ko. Dumiretso na ako sa hotel na tinutuluyan ko. Pagkapasok ko sa loob ng hotel room, kinuha ko agad ang telepono sa bulsa ng pantalon ko. I hope she's still awake, I uttered. I dialed her number. Gusto ko siyang makita para kumalma ang sistema ko. 12 hours or time difference. 11 a.m. here and 11 p.m. in the Philippines. Sana lang hindi pa siya natutulog. Napangiti agad ako nang nakapikit pa ang mata niya nang bumungad ang mukha niya sa screen. My beautiful baby, I miss you so badly. I want to hug you right now to calm myself down, I murmured while staring at her angelic face on the screen. Nang marinig niya ang boses ko, bigla siyang napaupo at inalis ang buhok na nakatabing sa mukha niya at ngumiti ng matamis sa akin na nagpatunaw sa galit na nararamdaman ko kanina. Kuya ta, kanina ko pa iniintay ang tawag mo. Akala ko hindi ka natatawag. Siguan mo na ako dali. Ang tahimik ng buong kondo na wala kang nakasigaw lagi. Baby naman, yung sigaw ko lang bang hinahanap mo? Kuya ta, syempre ikaw. Tingnan mo tong unan sa tabi ko. Iniisip ko na ikaw ito kaya nakatulog ako kanina. Nandito pa rin yung amoy mo. Ilang beses ko nga itong hinalikan at inipit sa gitna ng hita ko. Iniisip ko na yakap kita. You miss me, Bo? Sunod-sunod ang tango ni Daisy na nagpangiti sa akin. Napasingap ako nang bumaba ang kamera sa dibdib niya nang humikab ito at gumalaw ang telepono niya. Halos makita ko na ang lahat dahil sa suot niyang v-neck t-shirt na maluwang. Oo, kuya ta. Miss na kita lalo na mga halik mo at yakap mo pag nakahiga tayo. Ilang beses ako napasingap sa mga sinasabi ni Daisy. Iba ang naiisip ko sa mga sinasabi niya. Kung nasa harapan ko lang siya, baka pinanggigilan ko na naman ang labi niya. Humiga si Daisy habang nakikipag-usap sa akin. Mukhang pagod na ito at inaantok. Na ilang beses na bumaba ang camera sa dibdib niya kaya nagiinit na ako at nagugulo na naman ang sistema ko. Good night, Bo. I miss you. Napangiti ako nang nakatulog na ito habang nakikipag-usap sa akin. Inilapag nito ang telepono sa phone stand kaya nakikita ko pa rin siya habang natutulog. Ilang minuto ko munang pinagsawa ang titigan ng kanyang maamong muka at kanyang labi bago ko napagpasyahang tapusin na ang tawag. Hindi ako makapaniwala na halos magta 3 months nang nasa Amerika si Kuya Ta. Kahit araw-araw kaming nagbe-video call, miss na miss ko pa din siya, lalong-lalo na ang pagpaparusa niya sa akin. Hindi niya sinasabi kung kailan siya babalik. 4 na araw na lang, ika-18th birthday ko na. Hindi ko alam kung alam ni Kuya Ta ang birthday ko. Hindi ko alam kung nasabi ko sa kanya dati. Ayoko naman sabihin sa kanya dahil ayokong makadagdag sa isipin niya. Nang tinanong ko nga siya kagabi kung kailan ang balik niya, hindi pa daw niya alam dahil marami pang aayusin sa kumpanya. Kaya biglang nagbagong isip ko na sabihin sa kanya na malapit na ang kaarawan ko. Daisy, may gagawin ka ba mamaya? Samahan mo namin kami sa mall. Bawal tumanggi, wala naman ang boyfriend mo. Hindi niya malalaman na sumama ka sa amin. Please? Oo na, basta libre niyo ako. Nakita ko ang tuwa, kina Mary at Magdalena nang pumayag ako sumama sa kanila. Sa halos 3 buwan na wala si Kuya Ta, ginawa ko ang sinabi niya na huwag akong gumala hanggat wala siya. Ngayon lang naman dahil nakakaramdam ako ng lungkot dahil sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Sa loob ng mga buwan na wala siya, namulat na ang kaisipan ko sa mga bagay tungkol sa pakikipagniig dahil lagi nag-uusap ang 2 kong kaibigan patungkol sa mga boyfriend ng mga ito. Lagi sinasabi nila Mary at Magda na hindi na ako inosente dahil sa pakikinig ko sa kanila. Mulat ng isipan ko. Katulad ng nag-usap kami ni Kuya Ta kagabi. Sinubukan kong lambingin siya katulad na itinuro nila Mary na subukan kong ipakita ang mga hita ko sa screen at tingnan ko ang reaksyon ng boyfriend ko. Mapapatunayan ko daw na lalaki siya kung tititigan niya ako ng matagal sa mga hita ko dahil nasabi ko sa 2 na wala naman nangyayari sa amin ni Kuya Ta. Noon, kahit natutulog kaming magkasama. Miss you, Boo. May problema ba? Bakit nakasamangot ka?
Pinag-iisipan ko kung gagawin ko ang sinabi nila Mary. Nakaisip ako ng kapilyahan na ikinangiti ko nang tingnan ko si Kuya Ta. Nakita ko sa mukha niya ang pagtataka. Why are you smiling like that, baby? Hindi ko sinagot si Kuya Ta. Inilagay ko ang telepono ko sa phone stand at tumayo ako mula sa kama. Isa-isa kong tinanggal ang mga damit ko hanggang sa wala nang matira. What the hell are you doing? Baby! Sigaw ni Kuya Ta na mautal-utal sa dulo. Nang bigla akong tumalikod at tumuwad ako para damputin ang panty ko at inihagis ko ito sa kama. Nang tumingin ako muli sa screen, walang kakurap-kurap ang mata ni Kuya Ta at nakaawang ang bibig niya. Hindi ko na napigilan ang mapahalakhak sa nakikita kong mukha niya. Ilang sandali pa, Kuya Ta licks his lower lip habang hinahagod ng tingin ang katawan ko mula ulo hanggang paa. At nagtagal ang tingin niya sa dibdib ko. Baby, you better behave right now. Siguraduhin mo lang, baby, na handa ka sa mga gagawin kong parusa. Dahil sa ginagawa mo sa akin ngayon. Ngumisi akong muli at tumalikod ako sa kanya. Lumakad ako patungo sa closet at kumuha ng maluwag na t-shirt. Bumalik ako sa kama at patagilid na humiga paharap sa telepono ko. May naughty boo. Tura ni Kuya Ta at matamis na ngumiti sa akin. Nagtagal ang titig ko sa labi niya na kanina niya pa binabasa gamit ang dila niya. Kuya Ta, miss na kita. Siguro hindi mo ko namimiss kasi ayaw mo nang umuwi. Ang tagal-tagal mo na dyan. Magpaligaw na lang kaya ako sa iba. Daisy Ramirez, don't you dare do that. I told you before I left na bawal ka makapag-usap sa lalaki at mas lalong bawal ka magpaligaw. Kahit wala ko dyan, I have an eye on you. Damn it. Galit na ani Kuya Ta. Galit agad, nagbibiro lang naman ako. Ani ko sa isip. Sa inis ko sa pagsigaw niya. Tinapos ko ang tawag kahit nagsasalita pa siya at kahit ilang beses siyang tumawag, hindi ko na muling sinagot ang tawag niya. Hanggang sa nakatulugan ko ang pagtunog ng telepono ko. Daisy, nakatulala ka na dyan. Iniisip mo na naman bang boyfriend mo? Napabuntong hininga ako. Nagtatampo pa rin ako kay Kuya Ta dahil sa pagsigaw niya. Mula kagabi hanggang kaninang umaga hindi ko na sinasagot ang tawag niya dahil sa inis ko sa kanya. Hindi niya sinasabi kung kailan siya uuwi tapos sinisigawan niya pa ako kagabi. Daisy, kanina pa nagre-ring ang cellphone mo. Hindi mo ba sasagutin? Kinuha ko ang telepono ko at nang makita ko si Kuya Ta ang tumatawag, I turned off my phone at nilagay ko ito sa ilalim ng bag ko. Isang buwan na din simula nang bumalik si Ami sa mansyon dahil may sakit ang lola at si Ami na ngayon ang tumatayong mayordoma at ang lola inaalaya na lang si Ami. Nasanay na rin ako na ako lang mag-isa sa kondo ni Kuya Ta. Bahala ko dyan Kuya Ta, nakakainis ka. Nang matapos ang klase namin, sabay-sabay na kaming lumabas ng university. Kuya Ron, sasama ko magmall sa mga kaibigan ko. Magta-taxi na lang akong pauwi. Nagpaalam ka ba kay bossing? Baka matanggal ako sa trabaho pag hinayaan kita mag-taxi. Nagpaalam na ako. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nagsinungaling. Gusto ko lang naman libangin ang sarili ko dahil sobrang nalulungkot ako na hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik si Kuya Ta. At kagabi sinagawan niya pa ako. Daisy, tara na. Nalibang ako sa pag-ikot-ikot namin sa mall. Bumili din ako ng isang dress na nagustuhan ko na bala kong isuot sa kaarawan ko. Isang spaghetti strap na summer dress na hanggang sa may tuhod ko ang haba. Nang sukatin ko ito kanina, medyo litaw ang dibdib ko at kitang-kita ang balikat ko. Sobrang ganda ng pagkakahapit sa bandang dibdib at maluwag naman sa bandang legs at hanggang sa tuhod. Hey girls, anong ginagawa niyo dito? Hi Carlo, nag-shopping lang ng konti. Tugon nila Mary at Magda. Inamin sa amin ni Mary na matagal na siyang may pagtingin kay Carlo, kaya hanggat maaari iniiwas ko ang sarili ko kay Carlo. Matagal na nagpaparamdam si Carlo sa akin kahit ilang beses ko nang sinabi na may boyfriend na ako at mahal ko ang boyfriend ko dahil yun naman ang totoo. Pagkalipas ng 2 buwan na nakaalis si Kuya Ta, marami akong natutunan at isa na doon kung ano ibig sabihin ng malakas na tibok ng puso ko tuwing malapit siya at tuwing kausap ko siya. 1 buwan ko nang naamin sa sarili ko na mahal ko si Kuya Ta. Takot lang akong sabihin sa kanya dahil baka magbago siya sa akin. Hatid ko na kayo. Dahil sa pagpayag ni Mary, wala na akong nagawa kundi sumama sa kanila. Una niyang hinatid sila Mary at Magda dahil mas mauunang madadaanan ang bahay nila bago ang kondo na tinitirhan ko. Salamat sa paghatid, Carlo.
Walang anuman. Ikaw pa? Malakas ka sa akin. Ako lang naman ang hindi malakas sa'yo. Sabay pa kaming natawa ni Carlo dahil sa sinabi niya. Binuksan ni Carlo ang likuran ng sakyan nito at may kinuha doon. Isang bouquet ng rosas na pula at isang maliit na kahon na may ribbon. Advance happy birthday, Daisy. Ngumiti ako at aabutin ko na ang bulaklak ng regalo ni Carlo nang biglang may humatak sa akin. Paglingon ko, ang galit na mukha ni Kuya Ta ang nabungaran ko. The girlfriend doesn't need your dumb gift. Leave her alone. Sigaw ni Kuya Ta kay Carlo. Natatarantang pumasok si Carlo sa sasakyan nito at pinaharurot ang sasakyan nitong paalis. Hatak-hatak ako ni Kuya Ta at mabilis ang hakbang nito. Mukhang galit na galit ito. Hindi ako nakaramdam ng takot sa galit niya dahil masayang-masaya ako na nandito na siya. Hindi ko akalain na ganoon na kalala ang problema ng Jimenez Holdings. I thought I could fix the problem in a week but I was wrong. After almost 3 months, it's back to the way it was before. I'm so ready to go back to the Philippines for my baby's birthday. I miss her so badly. Gusto ko siyang sorpresahin kaya hindi ko sinasabi na pauwi na ako bukas. Every time she asks me when I am going back, lagi kong sinasabi na hindi ko pa alam. I think she misses me too. Dahil lagi siyang nakasimangot tuwing sasabihin ko na hindi ko pa alam kung kailan ako makakabalik. She doesn't know that I know everything about her. Sa loob ng halos 3 buwan na nanatili ako dito, nakikita ko ang pagbabago sa kanya. Every time we talk, nag-matured na ang pananalita niya. May mga araw na lumalabas ang kapilyahan niya na nagpapasakit sa 2 ulo ko and I always end up taking a cold shower. After ng mahaba at nakakainip na meeting ko na inabot ng 2 oras, nakabalik din ako sa hotel na tinutuluyan ko. Ang huling meeting na dadaluhan ko bago ako babalik sa Pilipinas. Pagkatapos ng meeting ko, bumalik agad ako sa hotel para makausap si Daisy. I miss you so badly, Bo. I uttered. Nahiga ako sa kama at tinawagan ko agad si Daisy para makita ang napakaamong mukha niya na nagpapaalis ng pagod ko kahit minsan nasisiguan ko siya dahil sa mga kapilyahan niya. Nakakaisang ring pa lang nang sagutin niya ang telepono. Napalis ang ngiti ko dahil sa pagkakasimangot niya. I miss those sweet lips. I murmured. Nang bigla itong nagtanggal ng mga saplot, ay halos pigilan ko ang paghinga ko at napanganga ko. Tom, I'm dying to have her. I don't know if I can wait for 4 more days to have her, if she's in front of me. Sa isip ko, habang nagiinit na ang katawan ko sa paghagod sa ubad niyang katawan. You're so damn gorgeous, Bo. I murmured. Napangiti ako nang sabihin niyang miss na niya ako dahil ganoon din naman ang nararamdaman ko. I want to wrap my arms around her body, feel her warmth and closeness, and never let go. Biglang nag-init ang ulo ko nang sabihin niyang magpapaligaw siya sa iba kaya hindi ko napigilan na sigawan siya. I won't let that happen. Over my dead body. I murmured. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng hotel room ko nang pinatay niya ang tawag at hindi na muling sinagot ang mga tawag ko. I called her multiple times and she just ignored it. You better be ready for your punishment, Boo, for not answering your dumb phone. I uttered. I dialed the number of my private pilot. Uuwi ako ng Pilipinas para sa batang maid ko na matigas ang ulo. Get ready the plane. I'm leaving in an hour. Pagkababa ko ng telepono ko'y hinanda ko na agad ang mga gamit ko. Ilang beses ko pang sinubukan na tawagan si Daisy pero hindi talaga nito sinasagot ang tawag ko na lalong nagpapainit ng ulo ko. Sa hotel ng kaibigan kong si Justin muna ako tumuloy nang dumating ako ng Pilipinas kanilang madaling araw. Hindi muna ako tumuloy sa kondo ko para hindi maabala ang tulog ni Daisy. Nagpahinga ako hanggang sa makatulog, kakaisip kay Daisy. Pagkagising ko'y tinawagan ko agad siya na hindi pa rin sinasagot. Umanda ka sa akin, Bo. You're so stubborn. Pagkaalis ni Daisy, saka ako umuwi ng kondo. Sinubukan ko pa rin siyang tawagan nang alam kong break time niya na sa university. Tom, will she turn off her phone? Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko dahil sa ginawa ni Daisy. Halos buong araw na hindi ako mapakali sa loob ng kondo sa paghihintay ng pag-uwi niya.
Nang lumagpas ang oras na dapat nasa kondo na siya'y kinuha ko ang susi at nagmadali akong makababa sa lobby ng condominium building. Bala kong puntahan sa Daisy sa university. Kalalabas ko pa lang ng building na makita ko si Daisy na bumaba mula sa sakyan ng lalaking umaaligid sa kanya sa university. God damn it! Kaya pala hindi mo sinasagot ang tawag ko dahil sa lalaking yan. Bulong ko. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng panibugo at sa isang lalaki pa na bata at wala pang napapatunayan sa buhay. Nang makita kong tumawa si Daisy dahil sa lalaking kaedaran niya, lalo ako nakaramdam ng selos at galit. Inilang hakbang ko lang ang pagitan namin at hinila ko sa Daisy na mukhang gulat na makita ako. Hindi nagsasalita sa Daisy at nakatitig lang sa akin na parang hindi makapaniwala na nasa harapan niya na ako. Nakaupo ito sa couch habang ako nakatayo sa harapan niya na nakapamewang at kanina ko pa gustong sigawan siya dahil sa mga ginagawa niya. Nang mapatitig ako sa labi niya, nawala akong bigla sa sarili ko. Why are you not answering your dumb phone? And why are you with that guy? Is he courting you? I'm gonna kill that bastard. Saan kayo napunta? At bakit late ka na? Hindi ko na napigilan ang mapasigaw sa galit na nararamdaman ko. Why are you so stubborn? You making me cry. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang tumayo si Daisy at kinulong sa palad niya ang mukha ko at inangkin niya ang labi ko nang mapusok. Nawala lahat ng galit ko nang muling matikman ang labi niya na ilang buwan ko ding pinananabikan na muling maangkin. Tunugon ko ang halik niya ng mas mapusok. Maalab ang halik na pinagsasaluhan namin. Binuhat ko siya nang hindi napuputol ang halika namin. Pinulupot niya agad ang dalawang hita niya sa bewang ko. Naglakad ako patungo sa silid niya na wala pa rin tigil ang paghalik ko sa labi niya. Kuya ta, nandito ka na nga. Suguan mo ulit ako, dali. Dito pa naginip. Lumuhod ako sa harapan niya at pinitig ko ang noo niya. You're not dreaming, and I'm going to punish you for making me jealous and for not answering your phone. Bakit kasama mo ang lalaki yun? Mamaya ako nasasabihin sa'yo ang lahat. Parusahan mo na ako, kuya ta. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak. Finally, I'm with her again. My young, stubborn, naughty maid and my young and naive girlfriend. Nawala lahat ng galit ko sa isang halik niya lang. Pagkatapos ng mainit na halik na pinagsaluhan namin ni Daisy, ay nagiinit at nananabik na ako na maangkin ko siya. Nakaupo si Daisy sa pagitan ng dalawa kong hita habang ako'y nasa likuran niya ako. Nasa loob kami ng silid niya at nakaupo sa kama. Kuya ta, kanina pa may tumutusok sa likuran ko. Kinabig kong papalapit sa katawan ko si Daisy at idinikit ko ng husto sa likuran niya ang pagkalalaki ko na kanina pa handang makipagdigmaan. Buh! Feel that? He wants you. Bulong ko sa tenga niya. I'm going crazy if I can't have her right now. Daddy, punish me. Don't, baby. You're making me insane. Sa bawat pag-ungol at mga daing ni Daisy ay lalong nag-apoy ang katawan ko. Nagmadali akong hubarin ang mga saplot niya. Sa pagmamadali ko ay nasira ko ang long sleeves niya. Kuya ta naman, ako na magtatanggal. Napangisi ako nang tumayo sa Daisy sa kama at isa-isang tinanggal ang kanyang mga saplot hanggang sa wala nang matira. Sunod-sunod akong napalunok nang masilayan ko na ang kabuuan niya na wala nang kahit isang saplot nang malapitan at hindi na lang sa screen ng telepono. You're so beautiful, Boo. Come closer to Daddy. Kuya ta, anong gagawin mo? I'm going to punish you for making Daddy mad. I smelled like an idiot while making our dinner. Hindi ko napigilan ang sarili ko na angkinin siya ng paulit-ulit. To be inside her is indescribable. Nang madikit ako sa balat niya, the fire inside me spread so quickly. I can't stop myself anymore from having her. Nakakabaliw ang init na sumiklab sa kaloob-looban ko nang muli kong maangkin ang labi niyang ang sarap halikan. I never felt this kind of lost in my past. Sa dami ko nakalaro sa kama, kay Daisy lang ako nabaliw ng husto na gusto kong paulit-ulit na angkinin siya. Hindi ko akalain na magkakaganito ako sa isang mas bata sa akin. Hindi ko na naman napigilan ang mapangiti. Tandang David, bakit ngumingiti ka? What the hell? Oh, you scared me. Kanina ka pa dyan?
Gusto kong pagtawanan ng sarili ko na nagmumukha akong tanga sa kakangiti ko mag-isa dahil kay Daisy at nahuli niya pa ako. Inilang hakbang ko lang ang pagitan namin nang makita ko siyang hirap na hirap maglakad at mukhang hindi maayos ang pakiramdam niya dahil pulang-pula ang pisngin niya. Nagulantang ako nang hawakan ko siya at sobrang init niya. "Tom baby, you're burning." Natataranta ako at hindi ko malaman ang gagawin. Binuhat ko siya at pinaupo sa mesa. Ngayon lang ako nakipagniig sa isang batang virgin kaya hindi ko alam ang gagawin sa ganitong sitwasyon. What should I do? I know it was my fault. Hindi ako nakapagpigil at makailang beses ko siyang inangkin. Sa isip ko at may pagmamadali akong tinakbang telepono ko na nasa sala. I'm freaking out right now. I dialed Dr. Mendez, ang kaibigan kong doktor at pinapunta ko siya agad dito. Natataranta akong bumalik sa kusina at nilapitan ko agad si Daisy na nakasimangot. "Bakit mo ba ako iniwan dito? Ang sakit ng pagitan ng hita ko, Kuya Ta. Nauuhaw ako. Hindi ako makababa sa mesa dahil tuwing gagalaw ako sobrang sakit ng kasilanan ko." Singhal niya. "Sorry po. Tinawagan ko kaibigan kong doktor para matingnan ka. He's coming. Let me hug you." Niyakap ko siya na mahigpit at hinalikan ko ang noon niya. Nakakapaso ang init niya na kumakalabog ng husto ang puso ko sa pag-aalala sa kanya. "Tomet, kasalanan ko kung bakit may sakit ka. Kuya Ta, kanina ka pa nagmumura. Pwede bang pakikuha ko ng tubig? Nainis na ako sa'yo." Nagmadali akong tumungo sa refrigerator at nagsalin ng tubig sa baso. Pagkatapos na Daisy masaid ang tubig sa baso, binuhat ko siya patungo sa kanyang silid. Inayos ko ang pagkakahigaan niya sa kama dahil tuwing gagalaw si Daisy napapangiwi ito sa sakit. "Nilalamig ako, Kuya Ta." Hinila ko ang kumot at ang comforter hanggang sa dibdib niya. Hinalikan kong muli ang kanyang noon na wala pa rin pagbabago. "What should I do?" I uttered. Wala akong kaalam-alam sa pag-aalaga ng taong may sakit. Pagkainis ang nararamdaman ko dahil wala akong magawa para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Daisy. Humiga ako sa tabi niya at kinabig ko siya palapit sa akin. Pinaunan ko siya sa braso ko at niyakap ko siya ng mahigpit hanggang sa makatulog sa Daisy. "Bu, I hope you feel better soon. Ayoko nakikita kang ganito. I'm not gonna say sorry because I love what happened to us a while ago." I uttered. Hinaplos ko ang pisngi niya at dinampian ko ang noo niyang napakainit pa din. Hinaplos ko ang mahaba niyang buhok. Niyakap ko siya ng husto nang umuungol na ito dahil sa taas ng lagnat. Ilang sandali pa ay dumating si Dr. Mendez at sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari na pinagtawanan lang ako. Gusto ko siyang singhalan pero hindi ko ginawa dahil kailangan niyang gamutin si Daisy. Si Dr. Mendez lang ang makatutulong kay Daisy ngayon. Parehong-pareho kayo ni Justin. What do you mean by that, bro? Please, take care of her, please. Hindi ko magawang umiti dahil sa kalagayan ni Daisy. That's new. The King David Jimenez knows how to say please. Is it the end of the world? Pang-aasar pa nito sa akin ay kinaiinis ko. Malapit na kaibigan namin si Dr. Mendez na single pa rin hanggang ngayon dahil takot masaktan at may allergies sa mga babae. Kahit ang mga babae na ang kusang lumalapit sa kanya. What are you doing? Don't touch her! Singhal ko. Nakaramdam ako ng inis nang hawakan niya si Daisy sa braso. Possessive? She's okay. Kailangan niya lang ng pahinga. Ipainom mo lang ito mga gamot sa kanya. Punasan mo ang katawan niya ng malamig na tubig. You can use a hand towel and a big towel with water and ice in it. Wala ko talagang alam sa pag-aalaga ng may sakit. Napapakamot na lang ako sa ulo sa kahihiyan. Sanay akong iniuutos lang ang lahat at pag may sakit ako, pinupuntahan agad ako ng doktor. This is the least you can do. Pag nagkasakit ulit siya, pakainin mo muna siya bago mo painumin ng gamot. Thank you, dude. Nang makaalis si Dr. Mendez, sinimulan ko agad ang mga sinabi niya. Pagkatapos kong punasan si Daisy ay nilagyan ko ng towel ang noon niya saka ako lumabas para kumuha ng kakainin niya para mapainom ko siya ng gamot. Baby, wake up. Kailangan mo uminom ng gamot. Unti-unting nagmulat si Daisy ng mata at nang tuluyang magising ang diwa niya, napatitig siya ng mariin sa akin. Nasa langit na ba ako? Bakit may napakagwapong angel na sa harapan ko? Kinurot ko ang pisngay niya ng marahan at dinampian ko ng halik ang labi niya. Inalalayan ko siyang makaupo at sinubuan ko siya ng porridge na niluto ko. Ang sarap naman ito. Marunong ko pala magluto, Tandang David.
Open your mouth, Boo. Eat more, so you can take your medicine and stop talking. Kahit may sakit ka na, makulit at madaldal ka pa rin. Gusto ko na lang laging magkasakit. Ang gwapo ng tagapag-alaga ko. Hindi ko napigilan na mapangiti sa tinuran ni Daisy. Kahit may sakit na ito'y nagagawa pa rin magbiro. Nawala ang pag-aalala ko sa kanya. I will take care of you, Boo. Kahit wala kang sakit, I'll be your nurse and doctor forever. Kinurot kong muli ang pisngi niya at tinampian kong muli ng magaan na halik ang labi niya. Pagkatapos niyang kumain at makainom ng gamot, pinahiga ko siyang muli at kinumutan. Take a rest, Boo. Dito lang ako. Babantayan kita at aalagaan. Salamat, Kuya Ta. Pag magaling na ba ako, gagawin ulit natin yung ginawa natin kanina? Baby naman, may sakit ka na nga, yun pa rin ang iniisip mo. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa kapilyahan ni Daisy. Tuluyang nawala ang sobrang pag-aalala ko sa kanya kanina.